Ang init ay tila isang palat na dumadagan sa bubong. Lumangkot si ni Marian. Kanina pa sila paikot-ikot sa isang daan na hindi niya matandaang nakita sa mapa. Ang luntiang tanawing ng mga punong goma at nagtataas ang damo sa makabilang gilid ay nagsisimula nang maging isang nakaumay, walang katapusang pasilyo. Bawat liko ay nagdadala lamang sa kanila sa isa pang liko na kamukhang-kamukhang nauna. 8. Are we there yet? Ang antuking boses ni Claire mula sa passenger seat ang bumasak sa nakabibinging katahimikan. Idinilat ng dalagita ang kanyang nga mata, kinusot ito at humikap. Sa edad na 18, mayroon pa ring kamusmusan sa kanyang nga kilos na nagpapaalala kay Marian kung bakit kailangan niya itong protektahan. Malapit na. Pagsisinungaling ni Marian. Pilit na pinipigilan ang inisa kanyang boses. Signal's dead. I think Waze is taking us for a ride. Chill ka lang. Ate, we'll get there, sabi ni Claire. Ngumiti ito at isinandal muli ang ulo sa bintana. Ang ganda kaya dito. So quiet. Masyadong quiet, naisip ni Marian. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, tila may sariling bigat na nanunuot sa loop ng sasakyan. Walang huni ng ibon, walang ingay ng ibang sasakyan. Tanging ang ugong lamang ng kanilang makina. Ilang minuto pa ng palikulikong daan. At tuluyan nang bumigay ang pasensya ni Marian. He was supposed to be in Cotabato City by sundown. Hindi sa gitna ng isang gubat na hindi niya alam kung saan. This is hopeless, bulong niya sa sarili. At sa sandaling iyon, isang malakas na kalabok ang yumanik sa buong sasakyan. Blag! Napahawa ng mahigpit si Marian sa manibla habang iniwas niya ang kotse mula sa paksamplang. Narinig niya ang sigaw ni Claire. Ang gulong ay gumiling sa grabo bago tuluyang huminto ang sasakyan sa gilid ng daan. Kasabay nito, namatay ang makina. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. My God! Ate! Ano yun? Takot na tanong ni Claire. Ang ngamatay ng lalaki. I don't know, sagot ni Marian. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang paandarin muli ang kotse. Isang beses, dalawa, tatlo, ngunit wala. Tanging isang sunod-sunod na peklik lamang ang tugon ng makina. Shit, shit, shit. Pinatay ni Marian ang susi at huminga ng malalim. Stay here, I'll check. Ate wag, it's getting dark. Pagmamakaawa ni Claire. Tumingin si Marian sa labas. Tama ang kapatid niya. Ang gintong sinang papalubok na araw ay mabilis na nilalamon ng aninong kagubatan. Ngunit kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Lock the doors. I'll be quick, Mariang sabi niya. Kinuha ang flashlight mula sa glove compartment at lumabas ng kotse. Ang hangin sa labas ay maalinsangan at mabigat. May kakaibang amoy, isang pinahalong amoy ng mamasamasang lupa at isang bagay na malansa na parang nabubulok na karne. Ipinilik ni Marian ang kanyang ulo. Guni-guni lang siguro. Inilawan niya ang daan sa harap at likot ng kotse. Walang hayop, walang malaking bato, walang kahit anong maaring magdulot ng ganoong kalakas na impact. Kumunot ang kanyang noo. Lumuhot siya at sinilip ang ilalim ng sasakyan. Itinutok ang sinang ng flashlight. At dun, nakita niya ito. Hindi ito isang simpleng gasgas. Sa bandang ilalim ng makina, may isang malaki at bilugang yupi. Tila may kung anong bagay ang bumangga rito mula sa ilalim. At mula sa yuping iyon, may tumutulong isang madilim at malakit na likido. Hindi ito langis. Mas maitim ito at mas mabaho. Ito ang pinakmumulan ng amoy na nalanghap niya kanina. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtinding ng kanyang mabalahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Paano?
Paano may babangga mula sa ilalim? Tumayo siya. Pinakpagan ang kanyang makamay at pilit na nag-isip ng isang lohikal na paliwanag. Baka isang malaking sanga na nakabaon sa lupa, baka isang kakaibang uring bato. Ngunit walang paliwanag ang sapat para sa pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang likuran ang pakiramdam na may nakmamasit. Mabilis siyang bumalik sa loob ng kotse at nilok ang pinto. Anong nangyari, ate? Nag-alalang tanong ni Claire. May tama sa ilalim. Hindi ko alam kung ano, sagot ni Marian. Pilit na itinatago ang pangingining kanyang boses. We're stuck here for the night. Ang huling sinang araw ay tuluyan ng naglaho. Ang kagubatan ay naging isang pader ng kadiliman. Ang katahimikan ay mas lalong bumigat, mas lalong naging mapanupil. Magkayakap ang dalawa sa loob ng kotse, nakikinig sa sarili nilang pahinga. At doon, sa gitnang sugdulang katahimikan, nagsimula ito, isang tunog, mahina sa simula, halos hindi marinig. Ngunit unti-unti itong lumalakas, hindi ito isang huni o isang sigaw. Ito ay isang bulong. Isang ritmikong bulong na parang isang dasal na paulit-ulit na binibikas. Ngunit hindi ito nakmumula sa isang direksyon. Tila ito nanggagaling sa lahat ng dako mula sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, sa itaas. Isang korong ang boses na bumubulong ng sabay-sabay sa dilim. Sa amin, ang dugo, ang dalisay. Sa amin. Napatingin si Marian kay Claire. Nakita niya ang sariling takot sa mga mata ng kanyang kapatid. Hindi sila nag-isa. At anuman ang kasama nila sa kagubatang iyon, ay kanina pa sila hinihintay. Hindi na maintindihan ni Marian kung ano ang mas nakatatakot. Ang mabulong na gumagapang mula sa kadiliman o ang itsura ng kanyang kapatid na si Claire na nakasupsop ang mukha sa kanyang balikat, nanginginig at umiyak ng walang tunog. Stay in the car. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marian. Ito ang lohikal na gawin. Ang kotse ay bakal. Ito ay harang. Ngunit habang tumatagal ang magabulong, habang tila lumalapit ang maga ito, napagtanto niya ang katotohanan. Ang kotse ay hindi kanlungan. Ito ay isang atawol na metal. Kung anuman ang nasa labas, alam nitong nandun sila. Hinihintay lamang sila. Claire, listen to me. Maring bulong ni Marian. Hinawakan ang mukha ng kapatid. We have to go. We have to walk. Saan, ate? Saan tayo pupunta? Humihikbing tanong ni Claire. Ang mata ay punong lagim. Naririnig mo ba yun? Palapit na sila. Kaya nga kailangan nating umalis ngayon na. Gate ni Marian. There has to be a house, a town, something. Hindi tayo pwedeng maghintay dito. Pinunasan ni Marian ang luhang kapatid. Sa kabilang sariling takot na nagihilo sa kanyang maugat, kailangan niyang maging matatak para kay Claire. Hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw, okay? Promise me. Tumango si Claire. Kahit nanginginig pa rin. Dahan-dahang binuksan ni Marian ang pinto. Ang korong nga bulong ay tila biglang humina, na parang nagulat, na parang nag-aabang. Gamit ang flashlight bilang kanilang tanging gabay, sinimulan nila ang paglalakbay sa pusot ng gabi. Bawat kaluskos ng dahon, bawat pagaspas ng hangin, ay nagpapatindik sa kanilang mga balahibo. Mahigpit ang hawa ni Marian sa kamay ni Claire. Ang kanyang palat ay basa na sa pinahalong pawis at takot. Ang sinaang flashlight ay sumasayaw sa mga puno. Lumilikhang maaninong tilam nga dambuhalang nakbabantay sa kanilang pagdaan. Ilang minuto na tilam nga oras ang lumipas. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa pagnanais na tumakbo at sumigaw. Hanggang sa di kalayuan, isang malamlam na ilaw ang kanilang natanaw. Ate,
Tingnan mo, turo ni Claire. Ang boses ay may bahid ng pag-asa. Isang bumbilya. Kumukurap-kurap sa dilim. Nagmula ito sa isang gusaling tila isang luma at abandonadong rest stop o waiting shed. Mabilis nilang tinahak ang direksyon niyon. Ang pag-asa ay nagbibigay sa kanila ang panibagong lakas. Pagdating nila, ang gusali ay mas kahindik-hindik pa sa malapitan. Kinakalawang na ang ngayro, kinakain ng mabaging ang haligi, at ang pintura sa dingding ay tuluyan ng natuklap. Ngunit may ilaw. At kung may ilaw, may tao. Habang papalapit sila, isang anino ang gumalaw mula sa sulok ng gusali. Isang lalaki. Nakatayo ito roon, matipuno ang katawan, nakasuot ng maruming sando at pantalon. May hawak itong bolo na dahan-dahan niyang hinahasa sa isang piraso ng bato. Ang tunong ng pakiskis ng metal sa bato ay tila sumasabay sa tibok ng kanilang mapuso. Nang iangat ng lalaki ang kanyang ulo, sinalubong sila ng isang pares ng mga matang nanunuri. Malamig at walang emosyon. Ito si Mang Berto. Gabi na. Anong ginagawa ngang matagamay nila dito? Tanong nito, ang boses ay magaspang na parang hindi sanay magsalita. Gino, nasiraan po kaming sasakyan. Paliwanag ni Marian. Itinulak si Claire sa kanyang likuran. Mayroon po bang malapit na bayan dito? O kahit telepono lang para makatawag ng tulong? Tumawa si Mang Berto, isang tawang tuyo at walang saya. Telepono? Walang silbiang nga ganyan dito. Itinuro niya ang gubat gamit ang kanyang muso. Bakit kayo dumaan dito? Hindi niyo ba alam? Ang daang ito'y isinumpa. Sumpa? Ulit ni Marian. Ang pagiging skeptiko niya ay nakikipagbuno sa takot na kanyang nararamdaman. Ang lupang ito'y uhaw. Patuloying lalaki. Ang mga mata ay tila tumagos kay Marian at napako kay Claire na nagtatago sa likod niya. Uhaw sa dugo, lalo na sa dugong mga. Huminto ito at isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Dalisay. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Claire ang humikbi. Handa na si Marian na hilahin ang kapatid at tumakbo pabalik sa gubat kahit saan, basta malayo sa lalaking ito. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isa pang ilaw ang sumulpot mula sa kabilang direksyon. Hindi ito isang bumbilyang de kuryente, kundi isang mainit at banayat na liwanag mula sa isang lampara. Isang babae ang may dala nito. Nakasuot ito ngang simpleng bestidang puti na may belo sa ulo, tila isang madre. Ang kanyang muha ay may mgaguhit ng katandaan, ngunit ang kanyang mata ay punong kabaitan at awa. Berto, tigilan mo na ang pananakot sa mga bisita. Mahinahong sabing babae. Ang kanyang boses ay malumanay. Isang balsamo sa kanilang ngatay nga matapos marinig ang magaspang na boses ng lalaki. Napayuko si Mang Berto, tila isang asong napagalitan. Itinago nito ang bolo sa kanyang tagiliran at bumalik sa dilim. Humarap ang babae sa magkapatid, isang maamo na ngiti sa kanyang labi. Pasensya na kayo sa kanya. Ako si Sor Matilde. Ako ang nangangalaga sa kapilya dito sa sitio Halimaw. Kapilya. Gulat na tanong ni Marian. Oh, Hija, hali kayo. Ligtas kayo doon. Delikado dito sa labas kapag gabi. Inilahat ni Sor Matilde ang kanyang kamay. Huwag kayong mag-alala. Ang Panginoon ay hindi natutulog. Ang alok ay tila isang milagro, isang sagot sa kanilang madasal. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Marian ang tulong. Habang sumusunod sila sa babae palayo sa nakatatakot na waiting shed, napalingon si Marian. Nakatayo pa rin si Mang Berto sa dilim. Isang anino, nakatingin sa kanila. Sino po ba yun? Tanong ni Marian kay Sor Matilde. Tumingin si Sor Matilde sa kanya. Ang kanyang mata ay punong habag. Hininaan niya ang kanyang boses.
na tila nagbabahagi ng isang malungkot na lihim. Huwag ninyo siyang pansinin. Sinasapian iyan ng masamang espiritu. Ang kapilya ni Sor Matilde ay isang kabalintunaan. Sa labas, ang sitio Halimaw ay isang larawan ng pakaagnas, isang lugar na tila isinumpa at kinalimutan ng panahon. Ngunit sa sandaling makapasok sila sa lubngang maliit na kapilya, tila sila humakbang sa ibang mundo. Ang hangin ay amoy floor wax at natuyong bulaklak. Ang sahig na gawa sa kahoy ay makintab na halos masalamin mo ang iyong sarili. Ang ilang mga bangko ay nakaayos ng perpekto. At sa altar, ang mga kandila ay nagbibigay ng isang payapang liwanag. Ang kalinisan ay sugdulan. Sobrang sugdulan na sa halip na magbigay ng kapanatagan, nagdulot itong kakaibang kaba kay Marian. It was too perfect, too out of place. Dito muna kayo sa aming maliit na silid panauhin, sabi ni Sor Matilde. Iginaya sila sa isang pinto sa gilid ng altar. Simple lamang ito, pero malinis at ligtas. Ang silid ay maliit nga, may dalawang papag na may manipis na kutson, isang maliit na mesa, at isang bintanang may rehas na bakal. Simple, ngunit malayo sa hamog at panganib ng gubat. Maraming salamat po, Sor Matilde. Hindi po namin alam ang gagawin namin kung hindi niyo kami tinulungan, taos pusong sabi ni Claire. Walang anuman. Ngahidya, sagot ng matanda. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Ang pagtulong sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Maghahanda akong kaunting hapunan para sa inyo. Huwag kayong mahiya. Iniwan sila ni Sor Matilde. Naupo si Marian sa isang papak. Ang bigat na nga nangyari ay unti-unting dumadagan sa kanya. Si ate, sabi ko sa'yo, may tutulong din sa atin. Sabi ni Claire, ang ngiti ay bumalik na sa kanyang ngalabi. She's so kind. Yeah, tipid na sagot ni Marian. Ngunit ang kanyang mata ay nilibot ang bawat sulok ng kwarto. Ang reha sa bintana, ang makapal na pinto, ang katahimikan. Maya-maya, bumalik si Sor Matilde kasama ang isang tray. Mayroon itong kanin, isang simpleng ulam na gulay, at 2 basong tubig. Sa likod niya ay may ilang mabata, marahil na sa pagitan ng edad 10 hanggang 15. Tahimik silang nakasunod. Ang kanilang mamata ay laging nakayuko. Ito ang mga alaga ko, pagpapakilala ni Sor Matilde. Mga ulilang napatpat din dito, tulad ninyo. Sila ang aking pamilya. Isa-isang ngumiti ang nga bata. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanilang nga mata. May isang partikular na binatilyo sa likuran ang nakakuhang pansin ni Marian. Mas matangkad ito sa iba, marahil kasing edad ni Claire. Payat ang pangangatawan nito at ang kanyang buho ay laging nakatabing sa kanyang nga mata. Siya si Lando. Hindi ito ngumiti. Ang kanyang nga mata, na tila walang laman, ay hindi tumitingin kay Marian o kay Sor Matilde. Nakapako ang nga ito kay Claire. Isang titik na mataman, hindi gumagalaw, na parang sinusuri nito ang bawat hiblang buhok, bawat pagingangang kanyang kapatid. Naramdaman ni Marian ang isang biglaang panlalami. Automatiko niyang hinila si Claire palapit sa kanya, isang kilos ng isang 8 na handang magprotekta. Kain na kayo, sabi ni Sor Matilde. Hindi pinapansin ang tensyon. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at umalis kasama ang mga bata. Grabe ate, nakita mo yung isang guy? He's kinda cute in a shy way now. Bulong ni Claire habang nagsisimula silang kumain. Hindi sumagot si Marian. Ang titik ni Lando ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi iyon titik ng isang nahihiyang binatilyo. Iyon ay titik ng isang mangangaso. Gabi, nakahiga na sila sa kani-kanilang papa. Si Claire ay mabilis na nakatulog, pagod sa mga nangyari. Ngunit si Marian ay dilat na dilat. Ang bawat anino sa silid ay tila
may sariling buhay. Ang bawat alulong, angin sa labas ay tila isang bulong. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mamata. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na ligtas sila. Nasa loop silang isang bahay dasalan. Nasa pangangalaga silang isang mabuting babae. Ang lalaki sa waiting shed, si Mang Berto. Iyon ang tunay na panganib. Sila ay nasa tama at ligtas na lugar. Ngunit bakit hindi mapanatak ang kanyang loop? Doon niya narinig ang tunog. Kaskas, kaskas, kaskas. Isang tunog ng pakayot. Mahina, ngunit malinaw. Galing sa labas ng kanilang bintana. Dahan-dahang bumangon si Marian mula sa kanyang papag. Sinisigurong hindi makalihang ang anumang ingay. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa loop ng tahimik na silid. Ang pagtulok ni Claire ay mahimbing. Ang kanyang pahinga ay malalim at payapa. Walang kamalay-malay sa bagong lagim na gumagapang sa labas. Kaskas, kaskas, kaskas. Nandun ulit ang tunog. Ritmiko, mapilit. Nagmumula ito sa bintanang may rehas. Nilamon ni Marian ang takot na bumabara sa kanyang lalamunan. Kinailangan niyang makita. Kinailangan niyang malaman kung ano o sino ang naroon. Gamit ang liwanag ng buwan na tumatago sa mga siwangang bintana, maingat siyang gumapang palapit dito. Pinindot niya ang kanyang mukha sa malamig na pader. At dahan-dahang sinilip ang isang maliit na espasyo sa pagitan ng kahoy na takip at ng hambangang bintana. Ang kanyang hininga ay biglang naputol. Sa labas sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang figura. Isang anino sa gitna nga anino. Ngunit kahit sa dilim, kilala niya ito. Ang matipunong katawan, ang maruming sando, si Mang Berto. Nakatayo lamang ito roon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang kasamaan. At ang pinakamasama sa lahat, nakatingin ito diretso sa bintana ng kanilang silid. Tila alam nitong may isang taong sumisilip sa kanya. Tila alam nitong si Marian ay gising. Hindi gumala si Marian. Hindi siya huminga. Ang tanging pumasok sa isip niya ay ang salita ni Sor Matilde. Sinasapian iyan ng masamang espiritu. Ito ba ang itsura ng isang sinasapian? Isang nilalang na nagbabantay sa gabi, naghihintay. Nang biglang, sa gitnang kanyang paninigas sa takot, gumalaw si Mang Berto. Dahan-dahan itong nag-angat ng kamay at itinuro nito ang kapilya. Pagkatapos ay gumawa ito ang isang kilos na nakpayelo sa dugo ni Marian. Idinikit nito ang hintuturo sa kanyang malabi, isang senyas ng pagpapatahimik, bago dahan-dahang umiling na parabang nagbibigay ng isang babala. Pagkatapos, tulad ng isang multo, tumalikod ito at nilamon ng kadiliman ng gubat. Napasandal si Marian sa pader. Nanginginig ang matuhod. Ano ang ibig sabihin nun? Pananakot ba iyon o isang babala? Kinabukasan, ang sinag ngaraw ay tila isang kasinungalingan. Ang init at liwanag nito ay hindi kayang pawin ang lamig ng gabing nagdaan. Good morning, Mahija. Bati ni Sor Matilda. Masigla gaya ng dati. Nahanda akong agahan. Mayroon din akong balita. Nakausap ko na ang isa sa aking mga alaga. Sabi niya, mayroon daw siyang kakilala sa kabilang bayan na maaring may piyesa para sa inyong sasakyan. Ngunit abutin pa sigurong 2 o 3 araw bago niya makuha. 2 o 3 araw pa. Ang balitang iyon ay parang isang sentensya. Salamat po, so. Pilit na ngumiting sagot ni Marian. Maglalakat-lakat lang po muna kami sa labas para makalangap ng sariwang hangin. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad sila ni Claire sa labas ng kapilya, napansin ni Marian ang ilang mga kubo na nakakalat sa sitio. Ilan lang?
At lahat ay tila ba nagtatago sa aninong ng kapilya. Ang mga taong nakatira doon ay sumisilip lamang sa kanilang na bintana. Ang mga mukha ay walang emosyon. Bago mabilis na magsara ng kanilang nga pinto, tila ba may takot silang makihalubilo sa mga dayo. Ang wiyat ng mga tao dito. Ate, puna ni Claire. Hayaan mo na sila, sabi ni Marian. Ang isip ay lumilipat. Sa dulo ng maliit na nayon, malapit sa gilid ng gubat, may isang kubo na kakaiba sa lahat. Masira ito, mas luma, at tila babagsak na anumang oras. Sa labas nito, isang matandang babae na may puting-puting buho ang nagpapatuyo ng kung ano-anong dahon at ugat sa isang bilaw. Nang makita silang matanda, bigla itong napatayo. Ang mga mata nito, malalim at punong kakaibang talino, ay tinitigan sila. Claire, balik na tayo sa kapilya. Utos ni Marian. Nakaramdam na kaba. Ngunit huli na. Mabilis na lumapit ang matanda. Ang kanyang ngapa ay magaan sa kabilang kanyang edad. Siya si Aling Isay. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Marian. Ang kanyang gadaliri ay butuhan, ngunit ang hawa niya ay bakal. Napatpat kayo sa maling lugar, nga dayo, bulong ng matanda. Ang kanyang hininga ay amoy tabako at lupa. Umalis na kayo habang may araw pa. Ano pong sinasabi niyo? Pinapatulong lang po kami ni Sor Matilde. Sagot ni Marian, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ngumisi si Aling Isay, isang ngising nagpakita ng kanyang nangiping pula dahil sa nganga. Ang awa demonyo ay pain lamang. Mas hinigpitan pa nito ang hawak. Yumuko ito at bumulong sa mismong tainga ni Marian. Ang kanyang salita ay tila mga dagang gumagapang sa kanyang balat. Ang dugong walang muwang ang siyang nagpapataba sa lupang ito. Ang balat ng tupa ay hindi kayang itago ang makukong lobo. Mag-ingat ka sa banal na nag-alayng kanlungan. Sa wakas, nabawi ni Marian ang kanyang braso. Hinila niya si Claire palayo. Ang puso niya ay kumakabo ng mabilis. Balif ang matandang iyon. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Ngunit ang maasalita nito ay tumata sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat. Pagbalik nila sa patyong kapilya, nakita nila si Claire na nakaupo sa isang bangko at sa tabi niya, tahimik na nakaupo, ay si Lando. "Oh, hi ate," bati ni Claire. Ang kanyang ngiti ay malapad. Kinakausap ko si Lando. He's not really shy. Medyo quiet lang. Hindi nagsasalita si Lando. Nakatingin lang ito kay Marian at pagkatapos ay ibinalik ang titi kay Claire. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Marian ang isang bagay. Sa kamay ni Claire, may hawak itong isang maliit na bagay. Isang manika. Gawa sa dayami at retaso. Ang manika ay may mahabang itim na buho na gawa sa sinulit at nakasuot ng maliit na damit na kamuhang ang suot ni Marian nung nakaraang araw. At habang nakangiti si Claire, hindi niya namamalayan na ang kanyang gadaliri ay paulit-ulit na pinipilipit ang lik na maliit na manika. "San mo nakuha yan?" Ang boses ni Marian ay matigas at walang anumang bahid ng pagbibiro. Itinuro niya ang manikang dayami sa kamay ni Claire. Ang maliit na figura na may buho na sinulit at damit na retaso ay tila nanunuya sa kanya. Napatingin si Claire sa manika. Pagkatapos ay sa kanyang ate na may halong pagkainis. "Ate, chill. It's just a doll." Bigay ni Lando. "Ang sweet nga, eh?" "Sweet?" Hindi makapaniwalang ulit ni Marian. Kinuha niya ang manika mula sa kamay ni Claire. "Claire, hindi mo ba nakikita? Kamukha ko to. O yung damit ko kahapon. At anong ginagawa mo kanina?" "You were twisting its neck." "What? Hindi? Pinaglalaruan ko lang." Depensa ni Claire. Tumatayo na. "You're being paranoid, ate. Lahat na lang pinagdududahan mo. First, si Mang Berto. Tapos yung matandang bali. Ngayon pati yung manika. Anong sunod? Yung hangin?"
This isn't normal, Claire. Kit ni Marian, ivinawasiwas ang manika. This place, may mali dito. Walang mali dito, ate. Ang mali, yung pag-isip mo. Sigaw pabalik ni Claire. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, nakita ni Marian ang galit sa mamatang kapatid. Mabait si Sor Matilde. Ligtas tayo dito. You just need to stop looking for monsters where there aren't any. Tumalikot si Claire at pumasok sa kanilang silid. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Marian sa labas. Hawak ang manika. Tinitigan niya ito. Ang mga mata nitong butones ay tila nakatitik pabalik. Sa isang biglaang bukso galit at takot, ibinato niya ito sa lupa at tinapaktapakan hanggang sa ito'y magkahiwa-hiwalay at maging alikabok na lamang. Ngunit ang pagwasak sa simbolo ay hindi nakabawas sa takot na kumakain sa kanyang loob. Nagsimula ang lagnat pagsapit ng hapon. Una, ito'y isang simpleng reklamo lamang. Ate, ang sakit ng ulo ko, sabi ni Claire habang nakahiga sa papak. Pagkatapos, nagsimula itong manginig. Nilalamig ako. Bilang isang nurse, alam ni Maria ng masenyales. Kinapa niya ang nung kapatid. Nag-aapoy ito sa init. Ang balat nito'y maputla at mamasa-masa sa pawis. Sor Matilda, sigaw ni Marian, tumatakbo palabas ng silid. Agad na dumating ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ang pag-aalala. Pumasok ito sa silid at tiningnan si Claire. Naku, ang bata. Mahinahong sabi ni Sor Matilde. Ito ang tinatawag naming lagnat gubat. Nakukuha sa hamok at sasamangang panahon. Huwag kang mag-alala. Hija, sanay kami rito. Kailangan niya ng gamot. Paracetamol. Mayroon po ba kayo? Desperadong tanong ni Marian. Ang kanyang profesional na kaalaman ay walang silbi sa lugar na ito. Umiling si Sor Matilde. Ang magamot na galing sa siyudad ay mahina laban sa masakit dito. Ang kailangan niya ay gamot na galing din sa gubat. Umalis ang matanda at bumalik na may dalang isang mangkok. Ang laman nito ay isang likidong kulay putik at ang amoy nito'y pamilyar amoy ng mamasa-masang lupa at nabubulok na dahon. Ang parehong amoy mula sa ilalim ng kanilang kotse. Ipainom mo ito sa kanya. Utos ni Sor Matilde. Makakatulong ito na ilabas ang init at ang masamang hangin sa kanyang katawan. Nag-alinlangan si Marian. Ang buong pagkataon niya. Ang kanyang paksasanay bilang isang medical professional ay sumisigaw na huwag. Ngunit nang tingnan niya si Claire, na ngayon ay binabangungot na at nagsasalita ng pautal-utal, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang kapilya ay naging isang kulungan at si Sor Matilde ang warden na nag-alok ng tanging lunas. Maingat niyang itinagilit ang ulo ni Claire at dahan-dahang isinalin ang maitim na tsaa sa bibig nito. Buong gabi, binantayan ni Marian ang kanyang kapatid. Ang lagnat ay hindi bumaba. Si Claire ay mas lalong naging deliryo. Nagahalo ang kanyang salita, mga pira-pirasong pangungusap na walang saysay. Ngunit nagpapadala ng kilabot sa buong katawan ni Marian. Ang damit, puti, para sa kasal. Bulong ni Claire, ang mga mata ay nakapikit. Ang reyna, darating na. May korona. Lando, naghihintay. Ang halik, paulit-ulit. Mga salitang bumubuang isang kwentong hindi niya maintindihan. Ngunit kinatatakutan niya ng lubos. Si Marian ay napapaligiran ng mga anino at mga bulong na nakmumula mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ni Claire hindi sa sakit, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas madilim. Tila may kumukuha rito mula sa loop. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay unti-unting nanaik.
Napasandal si Marian sa pader sa tabing papat. Ang kanyang nga mata ay bumibigat. Isang saglit lang, ipipikit niya ang nga ito. Isang saglit lang. Nagising si Marian sa isang biglaang katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan. Nawala ang pautal-utal na pahinga ni Claire. Nawala ang kanyang makbulong. Idinilat niya ang kanyang mata. Madilim pa. Ngunit sapat na ang liwanag ng buwan para makita niya ito. Ang papak ni Claire ay walang laman. Tumayo siya. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Claire, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sagot. At doon niya narinig ang isang tunog. Mahina. Nagmumula sa labas ng kanilang silid. Isang kantang mahina. Isang himig na paulit-ulit na parang isang tiyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Itinapat ang kanyang mata sa maliit na siwang. Ang kanyang nakita ang nagpatigil sa paktibo ang kanyang puso. Sa gitna ng pangunahing kapilya, sa harap ng altar, nakaluhot si Claire. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na hindi niya pa nakitang suot nito dati. Ang kanyang kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib na parang nagdarasal. Sa harap niya ay nakatayo si Lando. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. At sa kanilang tabi, nakatayo sa pulpito na parang isang pari, ay si Sor Matilde. Nakataas ang kanyang makamay na parabang nagbibigay ng basbas. At mula sa kanyang bibig nang gagaling ang nakakakilabot na himig. Ang buong eksena ay naliligo sa liwanag ng daan-daang kandila na hindi naroon kaninang umaga. Isang seremonya, isang ritual. At si Claire, ang kanyang maliit na kapatid ay nasa gitnang lahat ng ito. Ang pangalan niya ay Roberto. Ngunit sa sitio Halimaw, siya ay si Berto na lamang isang anino sa waiting shed. Isang kwento ng kabaliwan, isang buhay na bantayong ng kalungkutan. Hindi siya baliw. Ang totoo, siya lamang marahil ang may pinakamalinaw na pag-isip sa sinumpang lugar na ito. Ang kalinawan ng pag-isip ay isang parusa dahil malinaw niyang natatandaan ang lahat. Naalala niya ang kanyang asawang si Elena. Ang tawa nito na parang musika. Ang init ng kamay nito sa kanyang palat. Naalala niya kung paano sila napatpat sa sitio Halimaw, mga dayorin, na may pangarap na magsimula ng isang maliit na bukit. Naalala niya ang kabaitan ni Sor Matilde, ang alok nitong kanlungan, ang ngiti na hindi umaabot sa mata. Naalala niya ang laknat, ang tsaan na kulay putik, ang magabing binabangungot si Elena. Bumubulong tungkol sa isang reyna at isang korona. At ang pinakamasakit sa lahat, naalala niya ang huling gabi, ang gabi ng seremonya. Ang gabi kung saan huli niyang nakita si Elena na buhay at buo, nakaluhot sa harap ng altar, ang mga matay walang buhay bago ito kinuhang ng pamilya. Hindi niya ito nailigtas. Siya ay duwag. Tumakbo siya at nagtago sa gubat habang ang nasigaw ni Elena ay unti-unting nilalamon ng gabi. Mula noon, siya na si Mang Berto, ang tagabantay ng waiting set. Ang kanyang parusa sa sarili ay ang bantayan ang daan, ang subukang itaboy ang sinumang maliligaw na tupapalayo sa lungga ng malobo. Ngunit paano mo babalaan ang isang tao na hindi naniniwala sa halimaw? Nang dumating ang kotse ni na Marian at Claire, alam na niya. Alam na niya sa amoy pa lang ang kanilang pagiging dayo, sa ningning ang kanilang mamata na hindi pa nakakakita ng tunay na kadiliman. Sinubukan niyang wasakin ang ilalim ng kanilang kotse gamit ang isang malaking bato, sapat lang para masiraan sila, pero sa lugar na malapit sa daan kung saan mas madali silang makahingi ng tulong mula sa labas. Ngunit nabigo siya. Masyado silang napalapit sa puso ni sitio.
Nakita niya silang kunin ni Sor Matilde. Ang demonyong nakabihistupa. At alam na niya ang mangyayari. Paulit-ulit na lang. Ang kasaysayan ay isang sirang plaka sa lugar na ito. Ang dalawang magkapatid. Ang isa, matapang at mapagduda ang bantay. Ang isa, mahina at mapaniwalain ang alay. Kagabi, nakita niya ang takot sa mga mata ni Marian. Isang takot na pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang bigyan itong babala sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit alam niyang hindi sapat. Ang masalita ay walang saysay laban sa mahika ng pagbabalat kayo ni Matilde. Kailangan ng sandata. Ngayong gabi, habang ang buwan ay nasa kanyang pinakamataas na pwesto, alam ni Berto na ito na ang simula ng katapusan para sa dalagitang si Claire. Narinig niya ang mahinang pag-awit mula sa kapilya, ang himingang kamatayan. Hindi na siya maring maging duwag. Hindi sa pagkakataong ito. Ang alaala ni Elena ay isang apoy na nagpapaalap sa kanyang dibdib. Utang niya ito sa kanyang asawa. Utang niya ito sa lahat ng kaluluwang kinuha ng lugar na ito mula sa isang tagong baul sa ilalim ng sahig ng kanyang barong-barong. Kinuha niya ito. Isang maliit at nakakakilabot na bagay. Isang balaraw na ang talim ay gawa sa pinatuyong buntot ng isang bagi. Isang sandatang ninuno. Ang tanging bagay na kinatatakutan ng aswang. Ang buntot pagi, kapag isinauso sa bawang at dasal, ay kayang sunugin ang kanilang laman. Isinuksok niya ito sa kanyang baywang. Ang kanyang plano ay simple at desperado. Kailangan niyang may bigay ito sa babaeng nurse. Sa ate, siya lang ang may lakas ng loob na gamitin ito. Gumapang si Berto sa likuran ng kapilya, gamit ang maanino bilang kanyang kakampi. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito, ang bawat ugat ng puno, ang bawat maluwak na tabla. Nakarating siya sa bintana ng silid ng magkapatid. Narinig niya ang mahinang pag-iyak sa loob. Gising ang nurse, naisip niya, mabuti. Handa na siyang kumatok. Handa na niyang isugal ang lahat. Itinataas na niya ang kanyang kamay upang tapikin ang bintana. Masyado kang maingay. Matanda. Ang boses ay isang bulong, malamig at walang emosyon. Nagmula sa kanyang likuran. Napatigil si Berto. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo, rumsilando. Ang binatilyong payat at laging nakayuko ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang nilalang na may tindig ng isang mandaragit. Ang kanyang mga mata, na laging tila walang laman, ay nagliliyap ngayon sa isang mapulang kulay sa dilim. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago pa man makasigaw si Berto, bago pa man niya mabunot ang balaraw, isang kamay ang humawak sa kanyang lig. Ang lakas ay hindi makatao. Inangat siya ni Lando mula sa lupa na parang isa lamang basahan. Ang reyna ay ayaw ngang istorbo, bulong ni Lando. Ang kanyang hininga ay amoy ngang sariwang lupa. Sinubukan ni Berto na lumaban na sipain ito, ngunit ang kanyang nga paa ay wala nang maapakan. Ang hangin ay naubos sa kanyang nga baga. Ang huling nakitang kanyang mamata ay ang bintanang silid, ang huling pag-asa. At pagkatapos ay narinig niya ang isang tunog na hindi niya malilimutan. Ang tunong kanyang sariling mabutosalik na nababali. Isang malutong na crack at kadiliman. Nakatayo si Marian sa likod ng pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang bato. Ang kanyang nga mata ay nakatuto sa siwang, isang maliit na bintana patungo sa isang bangungot na nagaganap sa totoong buhay. Ang ritual. Ang himig na inaawit ni Sor Matilde
ay hindi isang dasal. Ito'y isang inkantasyon, sinauna at masama. Ang nga salita ay nasa isang dialektong hindi niya maintindihan, ngunit ang bawat pantik ay tila kumakain sa hangin. Ginagawa itong mas mabigat, mas mahirap langhapin. Si Claire, ang kanyang kapatid, ay nakaluhot na parang isang alay sa altar. Ang mukha'y blanko, isang magandang manika na inalisan ng kaluluwa. Kailangan kong gawin isang bagay, sabi ngang isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Siya ay isang manunod, isang bilanggo sa sarili niyang takot. Biglang, huminto ang pag-awit ni Sor Matilde. Ang katahimikan ay biglaan at nakabibingi. Nakita ni Marian ang ulo ni Lando na bahagyang lumingon patungo sa likurang bahagi ng kapilya. Tila may narinig ito na hindi niya narinig. Ano iyon? Tanong ni Sor Matilde. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nawalang ng lambing. Ito ay naging matalas at punong autoridad. May ibinulong si Lando sa matanda. Masyadong mahina para marinig ni Marian. Kumunot ang noo ni Sor Matilde. Tila nainis sa abala. Siyasatin mo, mabilis. Walang salitang tumango si Lando at sa isang kilos na hindi kapani-paniwalang mabilis at tahimik, nawala ito sa dilim sa gilid ng kapilya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang wala si Lando, marahil ay kaya niyang hilahin si Claire at tumakbo. Ang utak ni Marian ay nagsimulang gumana. Sa gitnang takot, kailangan niyang gumalaw. Ngayon na, dahan-dahan, sa paraang halos hindi humihinga, sinimulan niyang pihitin ang doorknob. Bawat milimetro ng pagpihit ay isang walang hanggan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ng tuluyan ang pinto, bumalik na si Lando. Hindi ito nagiza. Kinalatkat niya ang isang bagay, isang mabigat at walang buhay na bagay, isang katawan. Sa pagdaan nila sa liwanag ng makandila, isang sigaw ang namo sa lalamunan ni Marian, isang sigaw na pinilit niyang lunukin pabalik. Ang katawan ni Mang Berto. Nakabitin ang ulo nito sa isang anggulong hindi natural. Ang kanyang mata ay dilat, nakatitik sa kawalan. Napahawak si Marian sa kanyang bibig, pinipigilan ang paksuka. Naktago siyang muli sa likod ng pinto, nanginginig mula ulo hanggang paa. Anong ginawa mo? Ang boses ni Sor Matilde ay malamig na parang yelo. Hindi ito boses ng isang taong nagulat o nalungkot. Ito ay boses ng isang among nagagalit sa isang palpak na utusan. Sabi ko siya sa hindi tapusin. Masyadong maingay. Sagot ni Lando, ang boses ay patak. May dala siyang patalim. Patinggin. May iniabot si Lando. Isang maliit na balaraw na kumikinang sa liwanag ng kandila. Ininspeksyon ito ni Sor Matilde. Ang kanyang mukha ay nakpakitang pakasuklam. Bastos. Ang amoy ngang bawang edasal, sabi niya, at iwinaksi ang balaraw sa isang sulok na parabang ito'y basura. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Marian ay gumuho. Ang balat ng tupa ay hindi kayang itago ang makuko ang lobo. Ang salita ni Aling Isay. Sinasapian iyang ng masamang espiritu. Ang kasinungalingan ni Sor Matilde. Ang babala sa mga mata ni Mang Berto. Lahat ay kasinungalingan. Isang malawak, masalimot at nakamamatay na pagbabalat kayo. Si Sor Matilde, ang mabait na madre, ang kanyang tagapagligtas, ay ang halimaw. Si Mang Berto, ang kinatatakutan niyang lalaki, ay sinusubukang iligtas sila. At si Aling Isay, ang babaeng tinawag niyang baliw, ay naksasabi ngang katotohanan. Ang bigat ngang kanyang kamalian
ay parang isang malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Siya ang nagdala sa kapatid niya sa lunggang mademonyo. Itapon mo ang basura yan sa gubat. Utos ni Sor Matilde kay Lando. Tinutukoy ang katawan ni Berto. Tiyakin mong walang makakakita at linisin mo ang sarili mo. Malapit na ang bukang liwewe. Hindi maaring madungisan ang seremonya ang dugo ng isang hamak na mortal. Nang marinig niya ang maasalitang iyon, isang bagay sa loob ni Marian ang nabali. Ang takot ay naging purong lagim. Umurong siya, paatras, palayo sa pinto, palayo sa katotohanang iyon. Ngunit ang kanyang likod ay bumangga sa isang maliit at lumang mesa sa tabi ng pinto. Isang latang kandila na nakapatong dito ay nahulog. Clang! Ang tunog ay tila isang pagsabog sa sukdulang katahimikan ng kapilya. Sa isang iglap, lahat ay huminto. Ang ulo ni Lando at ni Sor Matilde ay sabay na lumingon patungo sa direksyon ng tunog patungo sa pinto kung saan siya nagtatago. Ang mamata ni Sor Matilde ay tila nag-apoy. Sa liwanag ng makandila, nakita ni Marian ang isang mahinang pulang kislap sa mata ito. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa malabi ng matanda. Isang ngiti na punong kasamaan. Isang ngiti na alam ang lahat. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matamis at malambing, ngunit ngayon, ito ay tunog ng purong lason. Gising ka na pala. Mahal na panauhin. Humagbang. Ito paalapit sa pinto. Tamang-tama para sa paghahanda. Ang insting ang unang kumilos, hindi ang isip. Sa sandaling magtama ang kanilang mamata ang nag-apoy na mamata ni Sor Matilde at ang nanlalaki sa takot na mamata ni Marian. Isang primordial na pagnanais na mabuhay ang bumuhos sa maugat ni Marian. Bago pa man makahakbang si Sor Matilde, tumalikot na si Marian. Buong lakas na itinulak ang bintanang may rehas at sumiksik palabas. Ang mabakal ay kumalampak, ang kahoy ay umigik. Ngunit ang takot ay nagbigay sa kanya ang lakas na hindi niya kalain. Naramdaman niya ang matutulis na dulo ng marehas na kumakaskas sa kanyang tagiliran at braso, ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan niyang makalabas. Hulihin siya, narinig niyang sigaw ni Sor Matilde mula sa loob. Ang boses nito ay hindi na nagpapanggap na mabait. Ito ay isang utos ng isang reyna sa kanyang maalagat. Bumaksak si Marian sa mamasa-masang lupa sa labas ng kapilya. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang tanging gabay ay ang pagnanais na lumayo. Pumasok siya sa gubat. Ang masanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ang matinik ay kumakapit sa kanyang damit. Ang kanyang ngabaga ay nag-apoy. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Claire. Si Claire. Ang pangalan ng kapatid niya ay paulit-ulit sa kanyang isipan, isang masakit na panalangin. Iniwan niya si Claire. Ngunit paano niya ito maililigtas kung siya mismo ay patay na? Sa kanyang likuran, naririnig niya ang makaluskos. Ngayabak na mas mabilis kaysa sa tao. Nga pagaspas ng isang bagay sa himpapawid, hinahabol siya. Sa gitnang kanyang paktakbo, natisot siya sa isang nakausling ugat ng puno at bumaksak ng padapa. Ang putik ay sumaboy sa kanyang mukha. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay pagod na. Ang kanyang espiritu ay basak na. Ito na ang katapusan. Dito na siya mamamatay. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Hinihintay ang magkuko, ang mapangil. Ngunit sa halip na sakit, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang kamay na butuhan, ngunit matatag. Idinilat niya ang kanyang nga mata. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, nakita niya ang isang mukha na minsang kinainisan niya, ngunit ngayon ay tila mukhang isang anghel. Si Aling Ise.
Tayo na bata, bilis. Utos ng matanda, hinila siya pa tayo. Bakit? Wala sa sariling tanong ni Marian. Walang oras para sa tanong. Ang pamilya ay gising na. Sumunod ka sa akin kung gusto mo pang makita ang liwanag ng araw. Walang lakas na nakpahila si Marian. Giniyahan siya ni Aling Isay sa mga pasikot-sikot ng gubat. Sa mga daan ng tanging isang katutubo lamang ang nakakaalam. Ilang minuto silang tumabo hanggang sa marating nila ang dampo ni Aling Isay ang kubong. Sira-sira na tila isang hininga na lang ay babaksa na. Itinulak siyang matanda sa loop at mabilis na isinara ang pinto. Hinarangan itong isang makapal na tablang kahoy. Ang loob ng kubo ay isang kaguluhan ng makakaibang bagay. Nakabitin sa kisama ang mga pinatuyong damo, mga buto ngayop at mga bungkos ng bawang. Ang hangin ay mabigat sa amoy, mga pinakuluang ugat at usok ng insenso. Sa isang sulok, isang maliit na altar na may mga itim na kandila at mga lumang anting-anting. Ligtas tayo rito. Pansamantala, sabi ni Aling Isay, humihingal. Ang aking bahay ay may basbas ng maninuno. Hindi sila makakapasok ng hindi iniimbitahan. Naupo si Marian sa sahig. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng manginik ng hindi mapigilan. Si Claire, ang kapatid ko, nandun pa rin siya. Tumango si Aling Isay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alam ko, siya ang alay. Matagal na silang naghihintay ngang isang dalisay na dugo. Ano sila? Sino si Sor Matilde? Tanong ni Marian. Ang masalita ay nanginginig. Umupo si Aling Isay sa harap niya. Sa liwanag ng isang gasera, ikinuwento niya ang lahat. Ang lugar na ito, dati itong isang malawak na plantasyon ng goma. Ang matrabahador ay maalipin, pinapahirapan ng kanilang maamo. Isang gabi, sa gitna ng kanilang desperasyon, tumawag sila sa mga nilalang ng kadiliman. Nagalay sila ng kanilang makaluluwa para sa kapangyarihan at paghihiganti. Ang boses ng matanda ay tila naglalakbay. Mula sa isang malayong panahon, pinakbiyan ang kanilang hiling. Sila ay naging maaswang. Pinatay nila ang kanilang maamo. Ininom ang kanilang dugo, ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit. Isang sumpa. Upang manatiling malakas at hindi tumanda, ang kanilang lahi ay kailangang uminom ng dugo at kumain ng laman ng tao. At bawat henerasyon, kailangan nila ng isang kasal sa dilim. Isang ritual kung saan ang isang pinuno nila ay ikakasal sa isang birhen. Ang pagsasanip na iyon ang nagpapanibago at nagpapatibay sa sumpa. Tumingin si Aling Isay kay Marian. Ang kanyang mata ay punong lungkot. Si Sor Matilde o Matilde ay ang apo sa tuhot ng pinakaunang mangkukulam na namuno sa ritual na iyon. Siya ang reyna ng pamilyang ito. At si Lando, ang kanyang paborito, ang itinakdang lalaki para sa iyong kapatid. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Marian. Ang lahat ay bumaksak sa kanya, ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pagwawalang bahala sa mga babala, ang kanyang pagtitiwala sa maling tao. Kailangan ko siyang bawin, bulong ni Marian. Ang panginginig ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan kong bumalik. Magpapakamatay ka, sabi ni Aling Isay. Wala akong pakialam, sigaw ni Marian. Tumatayo. Kailangan kong subukan. Tinitigan siya ni Aling Isay, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Lumapit ito sa isang sulok ng kubo at may dinukot mula sa ilalim ng sahig. Sinubukan ni Roberto na ibigay ito sa iyo, sabi ngang matanda.
Nakita ko ang kanyang bangkay sa gilid ng gubat bago kita natakpuan. Ipinagpatuloy ko ang kanyang huling hiling. Inilahat ni Aling Isay ang kanyang kamay. Sa palat nito ay nakapatong ang balaraw na gawa sa buntot pagi. Ang amoy ng bawang ay nanunuot sa hangin. Hindi ito sandatang Diyos na kinikilala mo, sabi ni Aling Isay. Ang kanyang nga mata ay matalim. Ngunit sa gabing ito ang pananampalataya mo ngayon. Kinuha ni Marian ang balaraw. Ang hawakan nito ay magaspang sa kanyang palat. Isang hiwalang dakdak ng matanda. Isang hiwalang salig ng reyna. Ang oras sa loob na kubo ni Aling Isay ay tila huminto. Sa labas, ang gubat ay buhay sa mga tunong na pangganggas o mga kaluskos. Mga bulong sa hangin, mga pagaspas na pakpak. Alam ni Marian na hinahanap siya ng pamilya. Alam niyang bawat sandaling nagtatago siya ay isang sandaling mas lumalapit si Claire sa kanyang kasuklam-suklam na kapalaran. Hindi sapat ang tapang at ang patalim, sabi ni Aling Isay, habang naghahalo itong kung anong nga ugat sa isang palayo na kumukulo. Ang maaswang ay hindi lamang malalakas, sila ay mapanlinlang. Gagamitin nila ang iyong takot laban sa iyo. Gagamitin nila ang iyong pag-ibig laban sa iyo. Kumuha ang matanda ng isang mangkok ng maitim at malapot na likido mula sa palayo. Ito ay gawa sa pinakuluang bawang, asin at mga dahong hindi kilala ni Marian. Ang amoy nito ay masangsang at nakakahilo. Ipahit mo ito sa iyong balat. Utos ni Aling Isay. Ang amoy nito ay kasuklam-suklam sa kanila. Bibigyan ka nito ng ilang sandali bago kanila matakpuan. Walang tanong na sinunot ni Marian. Habang ipinapahit niya ang mapait at malakit na langis sa kanyang mga braso, lig at mukha, tila ba naglalagay siya ngang isang baluting hindi nakikita. Ang bawat pahit ay isang pagtalikot sa kanyang dating sarili. Ang nurse na naniniwala sa siyensya at lohika at isang pagyakap sa mundo ng kababalahan at dahas. Kailangan nating maghintay sa tamang oras, sabi ni Aling Isay, nakatingin sa labas ng isang maliit na siwang sa dingding, malapit ng magbukang liwewe. Sa unang sinang araw, sila ay pinakamahina. Ito ang ating pakakataon. Tumango si Marian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balaro na buntot pagi. Ang isip niya ay naglalaro ng iba't ibang eksena, iba't ibang plano. Paano siya papasok? Paano niya makukuha si Claire? Paano siya lalaban sa isang buwong angkan ng gahalimaw? Anong gagawin ko kapag nandun na ako? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Hanapin mo ang reyna. Sagot ng matanda. Hindi naalis ang tingin sa labas. Huwag mong pansinin ang iba. Ang iyon ay mga sundalo lamang, mga aso. Si Matilda, ang puso. Kapag namatay ang puso, ang katawan ay babagsak. Paano si Claire? Sa wakas ay lumingon si Aling Isay. At sa mga mata nito, nakita ni Marian ang isang matinding awa. Bata, kailangan mong maging handa. Ang kapatid mo, maaring hindi na siya ang kapatid na kilala mo. Isang malami na takot ang gumapang sa puso ni Marian. Mas malala pa kaysa sa takot na mamatay. Ang takot sa hindi na makilala ang sariling kapatid. Nahintay sila. Ang bawat minuto ay isang tortiyur. Ang bawat tunok sa labas ay isang banta. Hanggang sa ang maitim na kulay bukaw ng gabi ay nagsimulang magkaroon ng bahit ng kulay abo sa silangan. Ang bukang liwewe. Oras na, sabi ni Aling Isay. Inalis nito ang harang sa pinto. Dumaan ka sa likuran. May isang lumang lagusan patungo sa bodega sa ilalim ng altar. Doon sila nagtatago ng alak para sa kanilang mga pista. Gamitin mo iyon, ako. Gagawa ako ng ingay sa harap para makuha ang kanilang atensyon. Aling Isay, hindi. Mapapahamak ka, pag-aalala ni Marian.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang buhay ko ay matagal nang natapos sa lugar na ito, Hija. Ang natitira na lang ay isang huling tungkulin. Ngayon humayo ka at huwag kang lilingon. Bago pa man makasagot si Marian, lumabas na si Aling Isay sa dilim. Ilang sandali pa, nakarinig si Marian ng isang malakas na sigaw na sinundan ng tunog ng mga nababasak na bagay at mga galit na ungol. Nagsimula na ang diversion. Tumakbo si Marian. Gaya ngang itinuro ni Aling Isay, natakpuan niya ang isang maliit na pinto na natatakpan ng mabaging sa likod ng kapilya. Pinasok niya ang madilim at masikip na lagusan. Ang amoy ng alak at nabubulok na kahoy ay bumalot sa kanya. Gumapang siya sa kadiliman hanggang sa makarating sa isang rehas na bakal. Ang bodega, mula sa siwang, sumulip siya. Ang tanawin sa itaas, sa pangunahing kapilya, ay isang eksena mula sa impyerno. Ngunit iba na ito sa ritual na nakita niya kanina. Ang seremonya ay tila tapos na. Nakaupo sa isang silyang tila isang trono sa harap ng altar si Sor Matilde. Sa tabi niya, nakaupo sa isang mas maliit na upuan, ay si Claire. At hindi na ito ang kanyang Claire. Nakasuot pa rin ito ng puting bestida, ngunit ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang balat ay mas maputla pa kaysa kanina, halos kulay abo. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang kanyang nga mata. Ang nga ito ay hindi na blanco o walang buhay. Ang nga ito ngayon ay bukas na bukas. At ang nga ito ay itim. Ganap na itim mula sa iris hanggang sa sklera na parang dalawang butas patungo sa kawalan. Isang ngiti ang nasa kanyang nga labi, isang ngiting malamig mapanlait at hindi sa kanya. Nakaupo siya roon sa tabi ni Lando na parang isang bagong reyna. Hindi na siya isang alay. Siya na ay isang pagari. Isang ungol ang narinig ni Marian mula sa pasukan ng kapilya. Ang nga aswang ay nahuli na si Aling Isay. Kinalatkat nila ang duguan at wala ng buhay na katawan ng matanda sa harap ng altar. Ngunit hindi man lang kumurap si Claire. Sa halip, ang ngiti nito ay mas lalong lumapat. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Marian ang sinabi ni Aling Isay. Maaring huli na siya. Maaring ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay tuluyan ng nilamon. Ngunit habang may hininga pa siya, habang hawak pa niya ang balaraw, hindi siya susuko. Humigpit ang hawak niya sa sandata. Ang kanyang target ay hindi na lamang para iligtas si Claire. Ang kanyang target ngayon ay paghihiganti. Ang mapintong nga pilya ay malakas na isinara. Ang unang sinang nga araw ay tumamasam nga bintana. Ang huling yuktong kanilang kasal sa dilim ay magsisimula na. Clag, ang malakas na paksara ng nga pinto nga pilya, ay tila isang hatol. Sa parehong sandali, ang unang sinang nga araw ay tumama sa maruruming salamin ng magabintana, lumilikhang maguhit ng kulay abong liwanag sa loob. Para sa mga normal na tao, ito ay simbolong pag-asa. Ngunit para sa mga nilalang sa loob, ito ay isang hudyat. Ang huling yuktong ng ritual ay kailangang maganap bago tuluyang magari ang liwanag. Tumingin si Sor Matilde sa sinangang araw na may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang pamilya. Ngayon na, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay umalingaunaw sa buong kapilya. Hindi natinig ng isang matanda, kundi isang utos na punong sinaunang kapangyarihan. At nagsimula ang pagbabagong anyo. Isang sabay-sabay na tunong ng nababaling buto ang umalingaw-ngaw. Isang nakapangingilabot na korong pag-igik at paglagutok. Ang maulila ni Sor Matilde, ang tahimik na residente ng sitio Halimaw, ay nagsimulang magbago. Ang kanilang magulugot ay bumaluktot. Ang balat ay umunat. Ang kanilang nga daliri ay humaba at nagkaroon ng matutulis na kuko. Ang kanilang nga bibig ay bumuka sa paraang hindi natural
At mula rito ay lumabas ang mahahabang dila na parang sa ahas. Mula sa kanilang malikuran, pumunit palabas ang mapakpak na parang sa paniki, itim at balahibuhin, kumakampay sa mabigat na hangin. Ang kanilang mga mata, lahat sila ay naging pula at nagliliyap. Sila ay naging ganap na mga aswang, nakatayo sa harap ng kanilang reyna. Si Marian, mula sa siwang ng bodega, ay napahawak sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw na maaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang bawat hiblang kanyang pagkatao ay sumisigaw na manatili sa dilim, na magtago at mamatay na lang. Ngunit ang imahe ng itim na mamata ni Claire, na nakaupo sa kanyang trono na parang isang walang malay na reyna ng kadiliman, ay isang apoy na tumupo sa takot. Tanggapin mo, mahal kong apo, ang huling regalo, sabi ni Sor Matilde. Kinahaplos ang buho ni Lando. Ang sumpa ay ang ating lakas, ang dugo ay ang ating buhay, ang kadiliman ay ang ating kaharian. Itinulak niya si Lando patungo kay Claire. Gawin mo na. Selyuhan mo ang kasal. Ibigay mo sa kanya ang halik ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Lando kay Claire. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mahahabang kuko ay hinaplos ang lik ng dalaga. Ibunuka niya ang kanyang bibig. At nakita ni Marian ang dalawang pangil na unti-unting humahaba. Handa na itong kumagat. Handa na nitong selyuhan ang kapalaran ni Claire magpakailanman. Ngayon na o hindi na kailanman. Buong lakas na itinula ni Marian ang takip ng lagusan. Umigik ito at bumukas. Lumabas siya mula sa sahig na parang isang multo ang paghiganti mula sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, lahat ng mamata ay napunta sa kanya. Ikaw! Sigaw ni Sor Matilde. Ang kanyang mukha ay nagnangalit sa galit. Paano? Ngunit hindi na siya pinatapos ni Marian. Mula sa isang bulsa, inilabas niya ang isang dakot ng asin at dinuro na bawang ang huling regalo ni Aling Isay. Para sa inyo to. Sigaw niya. At ibinato ang pinahalong sangkap sa mga aswang na pinakamalapit sa kanya. Isang hiyawan ng matinding sakit ang pumuno sa kapilya. Ang maaswang na natamaan ay umurong. Ang kanilang balat ay tila nasusunog, umuusok na parang pinapahiran ng asido. Ang formasyon nila ay nagulo. Ang atensyon nila ay nawala. Niliha niya ang gulo na kailangan niya. Hindi nag-aaksaya ng panahon si Marian. Gamit ang pagkakataong iyon, tumakbo siya. Tumakbo siya ng diretso. Hindi pinapansin ng nakukong sumusubok na abutin siya, ang napakpak na humahampas sa hangin, ang balaraw na buntot pagi, ay nasa kanyang kamay, malamig at matalim. Ang kanyang nga mata ay nakapako lamang sa isang target, hindi kay Lando, hindi sa mahalimaw na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa reyna, na nakaupo sa kanyang trono, nakatutok kay Sor Matilde. Napanot niya sa slow motion ang pagbabago ng ekspresyon ni Sor Matilde mula sa pagkagulat, patungo sa galit, at sa huli, sa isang mapanuyang ngiti na parabang sinasabing, halika, subukan mo. Si Lando na nagambala ay lumingon kay Marian, handang sumalakay. Ngunit huli na. Si Marian ay parang isang bala na pinakawalan. Isang daluyong ng galit at pakihiganti, sumusugot sa gitna ng kaguluhan. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang puso at ang huling nga salita ni Aling Isay. Isang hiwalang salik ng reyna. Ang mundo ni Marian ay naging isang makitit na lagusan. Ang maaswang sa kanyang paligid ay maanino lamang, maingay magumagalaw na pader ngang lagim. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nasa trono, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Ang magnanakaw ng kaluluwa ng kanyang kapatid,
Si Sor Matilde, sa kabilangang pag-alipusta, ay hindi natinag. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi habang pinapanot niya ang papalapit na si Marian. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para umatake, kundi para mag-utos. Lando, ang salitang iyon ay sapat na. Si Lando, na handa ng sakmalin si Claire, ay lumingon. Ang kanyang pulang mga mata ay napunong-punong galit. Sa isang malakas na pagaspas ng kanyang mapakpak, lumipat ito patungo kay Marian, na parang isang itim na bala ng kamatayan. Ngunit si Marian ay hindi na ang babaang nurse na tumatakbo sa takot. Siya na ngayon ay isang instrumentong galit. Sa halip na umiwas, sinalubong niya ang pagsalakay. Inihagis niya ang kanyang sarili sa sahig. Gumulong sa ilalim ng mga nakaunat na kuko ni Lando at muling tumayo. Hindi nawawala ang kanyang bilis. Ang kanyang biglaang kilos ay nagbigay sa kanya ngang isang mahalagang segundo. Isang segundong sapat na. Nasa harap na siyang altar. Nasa harap na siyang reyna para kay Claire. Sigahan niya at buong lakas na isinaksak ang balaraw na buntot pagi. Dito na ipakita ni Sor Matilde ang kanyang tunay na bilis. Umiwas ito, ngunit hindi sapat. Ang matulis na dulo ng balaraw ay bumaon ng malalim sa kanyang hita. Isang sigaw na hindi makataw ang kumawala mula sa bibig ni Sor Matilde. Hindi ito sigawang sakit, kundi sigawang sugdulang galit. Ang kanyang balat, kung saan tumama ang balaraw, ay nagsimulang umusok at mangitim na parang nasusunog na laman. At nagsimula ang kanyang tunay na pagbabagong anyo. Narinig ni Marian ang sunod-sunod na paglagutok ng gabuto sa loop ng katawan ng matanda. Ang kanyang nga braso ay humaba. Ang nga daliri ay naging matutulis na kuko. Ang kanyang likod ay bumaluktot. At ang kanyang muka ay nawalan ng anumang bahit ng pagiging tao. Naging isang gabi ng nga kunot at kasamaan. Ang kanyang nga mata ay naging dalawang nagbabagang uling. Hinugot niya ang balaraw mula sa kanyang hita na parang isa lamang itong tinik at itinapon ito. Sa isang malakas na hampas, tinamaan niya si Marian sa dibdib. Tumalsik si Marian at bumaksak sa sahig. Ang hangin ay nawala sa kanyang nga baga. Bago pa man siya makabangon, naramdaman niya ang isang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Si Lando. Dinaganan siya nito. Ang makuko nito ay bumaon sa kanyang mabalikat. Walang galang na bata, ungol ni Sor Matilde, dahan-dahang lumalakat palapit, ika-ika dahil sa kanyang sugat. Alisin ko ang balat sa iyong mga buto, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nakita ni Marian ang isang kaguluhan sa gilid. Ang katawan ni Aling Isay. Inangat ito ni Lando gamit ang isang paa at buong lakas na inihagis sa pader na parang isang basahan. Ang huling patak na respeto para sa mga patay ay nawala. Ang pagluluksa ni Marian ay naging purong put. Ngunit wala na siyang magawa. Nakapako siya sa sahig, sa ilalim ng bigat ng halimaw. Tumingin si Sor Matilde kay Marian, pagkatapos ay kay Claire. Isang mas masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Dahan-dahan nitong lumapit sa trono kung saan nakaupo si Claire, na nanonot lamang sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang naitim na mata ay walang emosyon. Hinawakan ni Sor Matilde ang buhok ni Claire at kinaladkad ito patayo. Bitawan mo siya. Sigaw ni Marian, nagpupumiglas, ngunit ang hawa ni Lando ay bakal. Iniharap ni Sor Matilde si Claire sa kanya na parang isang kalasak. Ang dulo ng kanyang matutulis na kuko ay idiniin niya sa lig ng dalaga. Isang maliit na pata dugo ang umagos. Isang maling galaw at puputulin ko ang lig ng laruan mo, sabi ni Sor Matilde. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. Nanigas si Marian. Ang lahat ng
lakas ay nawala sa kanyang katawan. Nakikita mo, bata, patuloy ng Reyna, isang kasuklam-suklam na ngiti sa kanyang malabi, may pagpipilian ka pa rin. Isang huling pagpapakita nga, pagmamahal. Idinin pa niya ang kanyang kuko at umigik sa sakit si Claire isang maliit. Halos hindi marinig na tunog na bumasak sa puso ni Marian. Ang buhay niya o ang kaluluwa niya, tinitigan ni Sor Matilde, si Marian. Ang kanyang nakbabagang mata ay tila sinusunok ang kanyang kaluluwa. Sumapi ka sa amin. Ibigay mo ang iyong sarili sa pamilya. At mabubuhay kayong dalawa, magkasama, magpakailanman. Ang alok ay isang lason na nakabalot sa sutla. Isang tanong na walang tamang sagot. Isang impernong may dalawang pinto. Ang hangin salop ng kapilya ay mabigat. Puno ng amoy ng dugo at ng alok na parang kamandag. Anong pipiliin mo, Nars? Tanong ni Sor Matilde. Ang kanyang boses ay isang mapanuyang bulong. Ang katawan o ang kaluluwa. Ang mga mata ni Marian ay nakatitik kay Claire. Sa ilalim ng takot, sa ilalim ng itim na kulay na lumamon sa kanyang mga mata, sa ilalim ng masamang ngiti na hindi sa kanya, nakita ni Marian ang isang kislap, isang maliit, despradong kislap. Isang luha ang pumatak mula sa isang mata ni Claire, isang tunay na luha. Iyon ay isang senyas. Ang kanyang kapatid, ang tunay niyang kapatid, ay nandun pa rin sa loop. Isang bilanggo sa sarili nitong katawan nagmamakaawa. Huwag, ate. Huwag, mong haven. Hindi ito sinabi. Ngunit narinig ito ni Marian ng malinaw na malinaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-alinlangan ay naglaho. Pinalitan itong isang malamig at basag na kalinawan. Alam na niya ang dapat gawin. Tumingin siya kay Sor Matilde at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakitang Reyna sa kanyang mata, kundi isang bagay na mas malala pa, pagtanggap. Wala kang makukuha sa amin, bulong ni Marian. Ang boses ay basak ngunit matatak at sa huling lakas na natitira sa kanya. Habang nakadagan si Lando sa kanyang likod, ibinaluktot niya ang kanyang katawan at buong lakas na sinipa ang altar. Ang luma at mabuhay na altar ay umuga at bumagsak, kasama ang daan-daang nakasinding kandila. Ang maito ay gumulong sa tuyong sahig na kahoy, sa mga lumang kurtina, sa mga bungkos ng pinatuyong bulaklak. Sa isang iglap, ang apoy ay sumiklab. Isang pader na apoy ang mabilis na gumapang, nilalamon ang lahat sa kanyang daraanan. Ang maaswang ay naksigawan, hindi sa sakit, kundi sa primordial na takot sa apoy. Ang kanilang kahinaan, bukod sa mga sagradong sandata, ay ang liwanag at ang init. Nawala ang atensyon ni Lando. Sa kanyang pagkalito, lumuwag ang kanyang pagkakahawak kay Marian. Iyon lang ang kailangan niya. Tinuhot niya ito sa sikmura at gumapang palayo. Ang kapilya ay naging isang nangangalit na impyerno. Bumagsak ang isang nagliliyap na biga mula sa kisame, humarang sa pagitan ni Marian at ni Sor Matilde. Ang Reyna ay umungol sa galit, napilitang umurong palayo sa apoy. Sa kaguluhan, nabitawan nito si Claire. Claire! Sigaw ni Marian. Tumangga si Claire sa kanya. Ang itim sa kanyang mata ay tila nakalangan, nakikipaglaban. Ate, ngunit bago pa man makalapit si Marian, hinila na ni Lando si Claire palayo sa apoy. Patungo sa isang pinto sa likod ng altar, 100 patungo sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Tumakbo si Marian. Sinusubukang habulin sila. Ngunit ang usok ay makapal. Ang init ay nakakapasong. Isang nagliliyap na pader ang humarang sa kanya. Claire! Sigaw niya. Ang kanyang lalamunan ay nasusunog.
Ang huling nakita niya sa gitna ng apoy at usok ay ang mukha ni Claire. Kinakalat kat palayo ni Lando. Ang kanyang mamata ay nakatiti kay Marian. At sa huling sandali, ang itim na kulay ay tila kumupas. At nakita ni Marian ang orihinal na kulay ng mga matang kanyang kapatid. Puno ang takot. Puno, energy, pagmamahal. At puno, energy, pamamalam. Pagkatapos, nilamon na silang kadiliman. Isang bagay ang tumama sa ulo ni Marian. Isang pirasong nasusunog na kahoy. At ang lahat ay nakdilim. Nagising si Marian sa tunong sirena. Ang amoy na usok ay nanunuot sa hangin. Ang liwanag na araw ay nakakasilaw. Nakita niya ang mabumbero, mabulis. Nakita niya ang mga usisero mula sa kabilang bayan. Nakita niya ang itim na usok na pumapailan lang mula sa manasunog na labing ang isang kapilya. Isang paramedik ang lumapit sa kanya. Ma'am, okay lang po kayo. Kayo po ba yung tumawag? Tumawag? Hindi niya matandaan. Ang huli niyang naalala ay apoy. At ang mga mata ni Claire. Ang kapatid ko. Bulong niya. May kasama po kayo? Wala po kaming ibang nakita kundi kayo lang, ma'am. At ang bangkay ng isang matandang lalaki sa labas. Si Mang Berto. Ginalugat nila ang lugar. Walang ibang bangkay. Walang Lando. Walang Sor Matilde. Walang nga bata. At walang Claire. Ang opisyal na kwento ay simple. Isang kaso ang faulty electrical wiring. Isang trahedya. Si Marian ay isang biktimang masuwerteng nakaligtas. Ang kanyang nga kwento tungkol sa mga halimaw at ritual ay isinantabi bilang trauma, bilang histerya ng isang taong nakaranas ng matinding pagsubok. Ilang linggo ang lumipas. Ang kotse ay umaandar na naman. Nililinis ang alikabok ng isang pamilyar na daan. Ngunit ngayon, si Marian na lang ang nag-iisa. Ang kanyang katawan ay puno ng peklat. Ngunit ang mapeklat sa loob ay mas malalim, hindi na maghilom kailanman. Nakalabas siya NG sitio halimaw. Nanalo ba siya? O natalo sa parang pinakamasakit sa lahat? Habang nagmamaneho siya palayo, sa isang daan na walang katapusan, napatingin siya sa rearview mirror. Sa isang saglit, ang kanyang gamata ay hindi ang kanyang gamata. Ang mga ito ay madilim. Ganap na itim. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi sa salamin. Isang ngiting hindi sa kanya. Pagkatapos, sa isang kurap nawala ito. Siya na ulit. Pagod, basag, at mag-isa. Ibinaba niya ang rearview mirror. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Hindi na lumingon pang muli. Dahil ang tunay na lagim ay hindi ang mga halimaw na iniwan niya, kundi ang halimaw na maaring sumama sa kanya. At dito nagtatapos ang madilim na kwento ni Marian at ang sinapit ng kanyang kapatid na si Claire. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa dulo ng nakapanlulumong paglalakbay na ito. Alam kong hindi ito isang kwentong may masayang wakas. Hindi lahat ng laban ay naipapanalo at hindi lahat ng pag-ibig ay sapat para itaboy ang kadiliman. Sa pagsulat kong bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng pagpili ni Marian. Ang kanyang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na halimaw ay hindi palaging ang may mga pangil at pakpak. Minsan, ito ay ang pagdududa na bumubulong sa ating isipan, ang arogansa na nagbubulag sa atin sa katotohanan, at ang mga desisyong ginagawa natin dahil sa desperasyon. Ngunit sa kabilang ng lahat, nagniningning pa rin ng isang bagay ang walang sukat na pagmamahal ng isang kapatid. Ang pag-ibig ni Marian para kay Claire ang nagtulak sa kanya na harapin ang imposible. At kahit sa trahedya,
Ang pag-ibig na iyon ay isang apoy na hindi kailanman namatay. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong salubin. Ano ang naramdaman ninyo para kay Marian, para kay Claire? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, ano ang inyong pipiliin? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong makomento sa ibaba. Ang bawat kwento ay nagiging mas mayaman kapag ito'y pinagsasaluhan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong lingkod na laging nagpapaalala. Mag-ingat sa magadaang hindi ninyo kabisado at laging pakinggan ang mga babala ng nakatatanda. Hanggang sa susunod nating kuwento ng lagim,